Gandang gabi sa ating lahat. Bumalik ka mo pa. Tayo ay simula na sa ating prayer meeting sa gabi nito. Tayo po ay ating welcome sa mga nanonood sa YouTube channel, sa FB. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon sa gabi nito. Tayo po siguro ay magsasimula na. Tayo ay ayon sa Panginoon. Natin po siya pupurihin bago tayo makinig sa salita ng Diyos. Kailangan purihin po muna natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga papuring awit na ating awit sa Panginoon. Okay, pumali ang Mr. Marie sa awit tayo sa Panginoon. Puri ka na. Panginoon, sa gabi ito, Diyos, muli kami narito upang kaya sa panhin at dakilain, Panginoon, ang dakilang pangalan sa lugar ng ito, God. Dalangin namin na kami po yung samahan, gabayan, gabayan, Panginoon, sa gawain ng katiwala niyo sa amin. Lord, salamat sa pagkat isa kami sa mga napili mo para maging kabahagi ng iyong banal na gawain sa lugar ng Lord. Dalangin namin na ay mga patirang Panginoon ang mga ginagawa sama sa lugar ng Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na sila man ay magkaroon ng time at panahon para makasama namin sa amin po mga pananalangin, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Hindi na aming misa here na gagamitin mo ito mamaya, Panginoon. Ikaw ay patuloy po na magbigay ng kalaman at karunungan at ang iyong mga salita, Panginoon, na mapapakinggan ito ay maging pagkain ng aming Espiritu, Panginoon, habang kami ay narito sa mundo ito. Lord, salamat. Unahan niyo po kami at patuloy ka namin pupurihin sa gabi ito, Diyos, pamamagitan ng mga papuring awit na aming awit ng Panginoon sa mga ulit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa'yo
Ricky. Di man at ang awit sa Di ko kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lang
dalangin namin sa iyo, Panginoon. Hindi ang pagsamba namin sa iyo sa lugar nito, Diyos. Ama, sa mga oras nito, Lord, kami pinaniniwala, Panginoon. Ikaw ay nasa aming kaligitnaan at narinig mo, Panginoon, ang aming mga papuri. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat bigyan mo kami ng ganitong awit, Panginoon. Para sa pamamagitan ng mga awitin nito, O Diyos, ay may taas ka namin. Madakila ka namin at masamba ka namin, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga salita na aming mapapakinggan. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ikaw ay mangungusap sa amin. Ikaw, Panginoon, ay magpapalakas sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay magpapatatag sa amin, bukat. Upang patuloy kaming tapat na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam po namin, hindi mo kami iniiwan, hindi pinababayaan, mga Panginoon. Bagamat hindi kami namin nakikita, Panginoon, pero kami ininiwala, ikaw ay nasa aking kaligitnaan. Kaya tanggapin niyo po ang mga gawain ito, O Diyos, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Ginagawa namin ito, Lord God, para lamang sa iyo, Panginoon. Para sa iyong kadakilaan, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya purihin ka, hindi namin tatapusin ang gawain nito, Diyos, kundi magpapatuloy kami sa gawain nito, Lord God, para ikaw lamang ang aming mga papapuligan, Panginoon. Kaya salamat sa gabi ito, O Diyos. Tinatas ka namin sa pangalan ng Anak at yung Banal ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng sabi na, Amen. Ang nalagay yung sigurat yung sinabi na. Wala eh. Puri ng Panginoon sa gabi ito, tunay nga ang Diyos ay napakadakila sa ating mga buhay. Kung bakit tayo nandito? Dahil ang Diyos ay may layunin sa atin. Lahat tayo na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, dapat natin ito ibigay sa Kanya. Bigyan tayo ng panahon. Tsaka kailangan din natin siya bigyan din ng oras at panahon din. Dahil kung wala siya, wala rin tayo rito. Diba? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga, lahat ng sulok, lahat ng panukala ng Diyos ay alam niya. Hindi pa nga natin na nasasambit, sabi nga, alam niya ang panukala natin. Dahil mula ulo hanggang talampakan, alam niya ang ating mga iniisip. Pati ating buhok, lahat, alam niya. Pero sa gabi nito, dapat tayo magpakatotoo ka sa iyong buhay kung bakit ka nagpapakatotoo, dahil binigyan ka ng Diyos ng blessing. Diba? Hindi lang yung material, hindi lang yung mga kung anumang blessing na dumadating sa'yo. Yung kalakasan nga lang, yung paghinga natin, blessing yan eh. Diba? Galing sa Diyos yan, hindi galing sa atin. Kaya huwag tayong magmalaki sa harapan ng Diyos. Dahil wala tayong may pagmamalaki, sabi nga. Ang lahat tayo ay kasalanan. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong maitatago rin sa Kanya. Lahat ay ayag. Sabi na sa mga ngaral, ano man ang ginagawa natin sa buhay, ano man to, ayag man ulitin. Hindi natin maitatago sa Panginoon dahil ang lahat ay lantad. Diba? Kaya sa gabi ito, tayo lumaki sa ating patotoo. Sino ang unang magpapasalamat sa Panginoon, ang unang nag-blessing? Si Pastor. Ulit pasalamat sa Panginoon dahil sa pray tayo, no? Sa anak, yung babina ay nakapag-survive. At na-forward rin sa akin yung picture ng sanggol. Napakita ko sa akin, Pastor. Nakita mo na, di ba? So, nakakatuwa talaga pag sanggol pa eh. Di ba? So, purihin ang Panginoon dahil answer prayer talaga kasi 3 araw lang ang tanim yun eh. Di ba? 3 araw lang. Tapos unang na-survive yun nila, sumunod na araw, pangatlong araw. Malaki na yun. At na-incubator at pinakita na sa loob, sabi, nailabas na sa incubator. Diba? Wala siya yung purihin ang Panginoon, no? At problema dyan yung financial nga, yung finances. Kasi araw-araw. Di ba nakakalabas ng hospital na CS pa, sa Riyadh pa.
So, laking pera, kaya wala ka pera-pera talaga dahil hindi naman pwede pabayaan yung tulong lang. No? Na pwede na Panginoon dyan dahil subuhay naman niya yung mga pangangailangan sa kabila ng lahat ng ating sabi ko nga sa asawa ko, walang dapat sisihin sarili mo, wala kang sisihin. May tutulong ka to. Wala tayong dapat sisihin yan. Sabi ko, at dahil sa sabi ko ang problema, isipin mo yung solusyon sa problema. Ito ang problema yung... Kasi problema na nga yun, problemahin mo pa. Ngayon, sabi ko sa kanya, ibigay lang natin lahat sa Diyos. Kung kalooban ng Diyos, bubuhayin yan. Tapos pinag-pray pa natin ulit yan, di ba? Bago pa siya umalis. So, kaya ako yung nagpupulit na salamat sa Panginoon. Dahil kung hindi ganun ang mangyari, ewan ko, ano mangyari. Baka naglulok sa gusto. Kung yung binaang mawala, O ang anak. wala. O, sabay sila. Sabi, Meron ganun, pastor. Yung nga yung sabi ko, sino pipili mo kung ikaw yung ama? Sino ba? Walang gustong mawala sa kanila. Kung papiliin ka, isa lang ang dapat mabuhay. Sino pipiliin mo? Asawa mo, yung anak mo. Yung asawa mo. Mahirap, di ba? Ano Asawa mo kasi. pipiliin nyo? Asawa na may horma. Pwede pa kayo gumawa. So, ganun lang. Kaya dumarating talaga sa buhay natin yan. Kahit anong gawin natin, kahit hindi pa tayo mananampalataya o mananampalataya tayo, dumarating talaga yung mga ganyan bagay. Kaya dapat pupulit pasalamat ako sa Panginoon. Ano ba yung mga kailangan? Mga kalalay naman, nakausap ko yung aking Mr. Brother. Sabi niya, okay pa naman po sa natin. Tapos nakausap ko yung aking anak na disgrasya sa bataan, tuhod na lang daw ang ano. Yung survivor din, di ba? Walang posible. So, at nakita ko na medyo okay siya kasi maganda na yung mood ng kanyang mga chat sa akin. No? So, purihin ng Panginoon, nagpapali, nakapag-anulit tayo na kung sakali na hindi ganun na blessing, siyempre papadala ko na naman doon. So, 2 beses ako nagpadala ron eh. Kasi yung aking yung blessing doon sa pag-school ng pag-speak ko, yung lagyan pinadala ko agad sa teachers. Yun ang maganda, hindi na kailangan. So, purihin ng Panginoon, ano? Talagang mahirap talaga mag-full time sa gawain, sa totoo lang. Yung living by faith lang tayo. Mahirap na. Tiwala lang sa So, Panginoon. tiwala na sa Panginoon. Kasi, tayo naman, ako nga, wala kahit piso sa bulsa. Pastor lang. Kumakain kami rito. Ako nga, nahiya na nga rito. Sige, may. Pero, Ay! kailangan May pagkain, may Oo. pagkain. Bago, tuyo. Kahit Wala isang naman taon tuyo pa, eh. kasi yung tuyo, naubos na rin na. Hindi na eh. Wala pang isang taon, ubos na. So, problema pa kasi ang Panginoon ay on time siya lagi. Kasi blessing. Hindi naman na natin inaangit yung kasi sa akin, no? Pagkuhin ng Panginoon, dahil ako talaga nakapokos ako sa akin. Hindi ko na inaangit yung ano dito. Mayroon, pasalamatan. Ito na ako dyan. Pasalamatan na natin sa Panginoon. So, purihin ng Panginoon yan. Amen. Walang Panginoon sa buhay ng Pastor Romy dahil tinugon ang kanyang mga panalangin natin bawat Sabado. Kaya salamat natin sa ating buhay na walang nangyari, walang nakasurvive lahat ang ating mga pinapanalangin. Amen. Kaya po ng Panginoon, sunod si Brother Ramon. Amen. Birthday na yata ito sa linggo. Birthday na ba natin sa linggo to? Lublog na yan. Tsaka ano yung lublog, birthday mo ba? Sa aking mga mananampalataya, ako na lang sa mga Diyos. Maganda sa church to, makita na. Kung wala ang hindi na buong salita ng Diyos sa pamumulitan ng tanan. Ako sa akin, yung mga nangyayari sa akin, kung wala yung ito, baka nauna na ako sa sarili ako. Kasi sa akin yung mga kailangan. Iskan. Hindi na ako, aware na ako dito. Isip na ako.
kalooban ng Panginoon. Sa kabila ng lahat, tinitihan niya pa rin ako ng paningin. Diba? Papansin niyo, pag ako'y tumatayo sa pulpit ko, nakakapangaral pa naman. Malapit pa sa Napapasadaan ko pa. malapit. Lahat ng ito ay hindi ko kayang gawin kung wala ang pagbuhay ng Panginoon. Lumalakas lang tayo, ang sinasabi mo ito. Lumalakas tayo dahil sa awa ng Diyos. At sabi nga po ng Biblia, 39 ng Awit 35, verse 19, marami ang kapighatian ng mga matuwid. Balik, iniligtas niya ang Panginoon. Pag pinalawak ko ang Panginoon, itong nararanasan natin, wala pa sa kalimbingan ng Panginoon. Amen. Diba? Wala pa rin sa kukoy, binanas ng ating Panginoon. Nasalit tayo ang magdusa dahil tayo nagkasala. Sa iyo nagpakahirap sa puso ng Panginoon. So yung nangyayari sa atin, sabi ng mga apostol, magala kayo. Kayo nakakaranas ng mga subo, kapitalian, dahil kasama sa pangalaga ng Diyos. Ang pinagmaano lang natin dito, ang kagalakan natin, na pag tayo umalis sa lupa, nakakasiguro tayo na sabi ni Santiago, natanggap tayo ng puto na sa mga kapatid. Yun ang sinasabi ko kadalasan sa kapitbahay ko, mga nakakasira. Tanggap ko na sarili ko kung sino ako dito sa mundo. Kasi meron akong tahanan na binigay. Amen. Kung wala yung salita, sabi ko nga, salita talaga ng Panginoon. Papalakas sa akin. Tulad na kanina, salamat. Ako yung binisita. Ako yun ang anak ko pa. Gabi na. Sabi ko na, kahit gabi yan, nakikita ko yan. Kasi, ang Diyos ang nangunguna sa akin. Nakikita ko. Kaya nga, habang nasa daan ako, may batang mabilis lumakad. Malinaw ang mata. Pag-isip pa ako sa daanan, sabi ko, siguro lalo magpapalinaw sa mata ko. May mula sa bahay namin, may nakalatag na 1,000 papunta sa bahay. Ako ito yung guide ko, malinaw. Hindi ka maliligaw nun. Ayun na malinaw yung mata ko eh. Yung nasa isip ko eh. Dampot ang jacket. Lagi na patawanin ko na sila patawanin. Napakabuti talaga. Kabila ng lahat ng pagsulot na. Ito yan. Pero pagsulot na hindi natin pagsulot. Amen. Lahat mo yan ay tatalaga. Kilala natin ang ating Diyos. Isang Diyos na pagpapay, di na pagpapay. Diyos na hindi nakita. Isa natin. Ramdam niya natin. Ramdam ng ating puso. Patunay yan na ang Diyos ay nasa sayo. Kasi kung wala ang Diyos sa puso mo at hindi nagpaparamdam, tanong ka na. Pangalawa, sabi ko, kabila ng malagawan, ang sanabing gawain pa rin. Kasi ang katwiran ko, yung buong lakas ko na natitira, Daan mo na. kasi pag namatay ako, ako din makikinabang. Hindi naman kapitbahay ko makikinabang. Oo. Yan ang ano ko, nasa isip ko bago. Kaya maraming salamat po. Amen. Kaya, yun ang Panginoon sa buhay ni Brother Ramon na kung saan ay kahit anong mangyari, sabi niya manatili. Kung mayroon ka pang panahon na, kunting panahon natitira sa buhay mo, ilaan mo na yun sa Diyos. Paano kung biglaan ka, wala ka ng panahon sa Diyos, biglaan kang nawala dito sa mundo. May magagawa ka ba? May magagawa ka pa ba? Wala na. Kaya hanggat may buhay ka pa, kunti na lang ang natitira sa buhay mo. Kahit bata ka pa, kung kunti na lang natitira sa buhay mo, ilaan mo na ito sa Panginoon.
Kasi ang Panginoon, nandyan lagi siya. Naantay ka lang. Kaso nga, kung ayaw mo mag-response, wala kang magagawa. Kasi ayaw mo. Ang Diyos nag-aantay lamang sa atin kung kailan tayo aalis sa mundo nito. Kaya kailangan mag-ano ka na, gumawa ka na ng hakbang. Sa insurance, magpa-insure ka na. Gumawa ka na ng Insurance ka. hakbang para sa Panginoon. Magkaroon ka na ng panahon sa Diyos. Dahil ang Diyos nagantay sa atin. Amen. Kaya salamat sa gabing ito. Tunay nga ang Diyos ay nagpapaalala lagi sa atin, lalo na gawain ng Diyos, araw ng Sabado, prayer meeting, Bible study, ano pa man ang mga gawain ng Diyos. Para sa Kanya yan, hindi yan para sa atin. Kaya salamat sa Panginoon na may tagapagpaalala yung banal na Espiritu na kung saan, kung tayo, sabi nga, kung tayo ay nanlulupaypay, kung tayo ay nanghihina, nire-remind ng ano yan, ng banal na Espiritu na, anak, gumising ka, nanghihina ka na, kailangan magpalakas ka, pumunta ka doon sila, kasi wala ka namang ibang ditong kaututan ng dila, kung ang kaututan mo ng dila, mga kapwa mo rin, hindi kapitbahay mo na kung ano mga sinasabi, di ba? Kaya, pinapaalalahan tayo ng Diyos. At malayo man yan, makakarating ka pa rin dahil ang Diyos pa rin ang masusunod, hindi ikaw. Di ba? Ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. Kung ikaw ang masusunod, bahala ka sa buhay mo. Sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi kita kilala. Di ba? Sakit nun. Hindi kita kilala. Wala ka dito. Saan ka ba? Sa labas ka lang. Huwag ka nang pumasok. Kasi wala ka rito. Di ba? Kaya po rin ang Panginoon dahil ang Diyos pa rin ang siyang masusunod. Hindi tayo. Po rin ang Panginoon. Kaya sumpa. Ito. Okay. Ako rin nagpapasalamat mo sa Panginoon dahil nagdamag-program kami sa gawain, sa ministry. Hindi pa rin kami pinagkulang ni Lord dahil na alam namin na ang Diyos ay siya nagpo-provide na aming pangailangan. Mas importante, magtrabaho lang kami sa kanyang ipasal. Magamit sa Panginoon, gampanan yung mga tungkulin na inatang sa amin, katulad ng mga Bible study, palapistition, Sunday service. Yan ang trabaho namin sa Panginoon. Kasi kung gusto lang namin magtrabaho para kumita ng pera, makapagtrabaho kami. Kaso may ibang mga gawain para sa Panginoon. Kaya nagbigyan na kami ng panahon para kayo. Kaya salamat po sa mga nagbibigay ng mga prayer request sa amin. Malaking bagay po yun para matugunan ang aming pangangailangan. Salamat po sa inyo. Salamat. Muli na Panginoon sa patuloy na pagpapala sa amin. Sa aming Panginoon. Lingkod, kagalakan, kapayapaan. Nandiyan kayo na sumusuporta sa amin. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa gabing ito. Ako rin nagpapasalamat sa mga anak ko. Ginagamit sila ng Panginoon para sa amin. Sabi nga, hindi kami pinagkukulang ng Diyos. Ito naman yan eh. Bakit ka pa maghahanap kung sapat naman ang binibigay ng Diyos sa atin. Nagpapasalamat palagi sa Panginoon dahil minsan kagalakan, minsan hindi natin inaasahan, hindi dumarating, minsan nagagawa ng paraan. Kalooban ng Diyos yun. Kaya sa Panginoon tayo magtiwala. Kasi ang Diyos lamang ang bibigay sa atin pangangailangan natin. Ang Diyos ang nagbibigay, yung provide, yung guide, provide niya, yung gagaling yan sa Panginoon. Kaya sabi nga, huwag tayo magmalaki. Walang sino mang magmalaki sa Diyos. Ang lahat tayo ay wala pa sa kalimpinan. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag natin ipagmamalaki na lang. Bakit? Pasalamat ka, binigyan ka ng kahabagan ng Diyos. Dahil Diyos pa rin ang siyang masunod sa ating hindi tayo. Sa ayaw natin sa hindi, wala tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo.
Kaya purihin ng Panginoon sa alam ito. At salamat sa mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa disciple of Jesus Christ. Amen. Maging dito sa anong lugar natin, nawa Panginoon ay hindi lang kami ang maglilingkod sa iyo. Marami ka pang gagawin. Marami ka pang layunin sa lugar na ito dahil sabi nga, kahit anumang tigasan ka ng mga puso, Panginoon, naniniwala kami na isa man sa kanila, magkakaroon sila ng panahon sa iyo. Kaya amen po yung Panginoon. Hallelujah! Kaya, salamat at kayo dumako na sa malagang makikinig sa salita ng Diyos. Ikinig mo. Kala ko nilalapit ko eh. Kaya, sa gabing ito, tawagin po natin ang ating tagapagsalita. Nakikinig yung pastor. Wag na nga. Tagapagsalita, walang iba ang ating pastor, Romy Mendoza. So, purihin ng Panginoon, So, ayan po siya. Nakikinig yan, pastor. time fixing exhortation. Nakikinig yan, pastor. Wala si Chicho eh, napasok eh. So, ating pagkukulay-kulayan ay buksan natin ating mga Bible sa Awit, Kapitulo 33, talatang 8. 33, 18. 8. Ganito pong sinasabi, Patakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig, kanyang nilikha sa kanyang salita, bitaw ng Musa. Ay manalangin ang panandali. Sa yung muli ni pinagkalog ni Samit, upang kami Panginoon ay magpapaaral ng iyong salita. Maraming salamat po ang Panginoon sa amin muli sa amin at kami na magiging galing sa aming mga buhay bilang isang pananampalataya, bilang isang lingkod ng Panginoon na patuloy na lumalaban Panginoon sa pagpunan ng Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy namin po ay umaasa na kami po yung sasamahan ng iba na Espiritu ng Panginoon at natin sa ating kalimutan Panginoon at bawat isa yung kami ng sinis ng puso at isipan. Ikaw Diyos sa making exhortation ito, ikaw po ay aming papakita sa mga Jesus ang pinalangin. Amen. So dito makikita natin ito sa verse 9, sinabi niya na ang buong daigdig kanyang nilikha sa kanyang salita, bitaw ng pusa. Sa isang salita, ito naman nilikha niya yung mundo, sabi niya magkaroon ng liwanag. Lumabas na liwanag. Hiwalay ang liwanag at hiwalay ito, magkaroon ng lupa, dagat, etc. So, doon makikita natin, ibig sabihin lamang nito na tayo ay pag-aari ng Diyos. Walang hindi pag-aari ang Diyos dito sa mundo. Lahat tayo ay pag-aari ng Diyos. Lahat na nakikita natin dito ay dilikha ng Diyos. No? Sa mundo babaw nito. So makikita natin na siya talaga ang mandilikha. No? At tayo ay pag-aari. So makikita natin, no? Kasi makikita natin na ang mata ng Panginoon ay naroroon sa, sabi niya rito sa 8, diba? Sabi niya yung mga takot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. So, dapat nga ba tayo matakot? Tama, dahil siya lumikha sa atin. Siya may-ari sa atin. Sabi nga sa 33:18 ng awit, dito rin, no, sa 18, baba lang tayo. Sabi niya rito, narito ang mata ng Panginoon ay nasa Kanya na nangatatakot sa Kanya, sa kanilang nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Amen? So makikita natin, no, yung mata pala ng Panginoon naroon sa mga nangatatakot sa Kanya, no? Sabi ng Panginoon, naroon ang Kanyang mata. So ibig sabihin, talagang alam naman natin ang Diyos ay ano ba mga ating sa Diyos, kung di
siya, di ba? Omnipotent. Impotent, lahat, beautiful, lahat. So makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos. No? Na yung kanyang paningin ay naroon sa ating mga nilikha niya. So wala tayong pasubali roon. Ito po. Ngayon, kapag kiniklaim natin, lalo tayo mananampalataya, alam natin na tayo mismo, di ba, ay talagang pag-aari na tayo ng Diyos. Di ba? Tayo mananampalataya. Kung tayo ay nasa Diyos, pag-aari na tayo, kiniklaim natin na tayo ay pag-aari ng Diyos, paano tayo dapat tumugon sa Diyos? No? Paano tayo dapat tumugon sa Diyos bilang pag-aari ng Diyos? Tapos nasabi natin na tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay belongs to God. No? Paano tayo dapat tumugon sa ating Diyos? Dito sa awit 34, tuloy ko na nakita ko sa awit 34 verse 9. Ano kasi itong sali na to, no? 34 po, verse 9. Sabi niya rito, O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nakatatakot sa Kanya. So, sabi niya, o mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya. Sino yung tinutukoy na banal niya rito? Di ba? Siyempre yung mga hinari ng Diyos, no? Yung mga nananampalataya sa ating Diyos. Ito yung mga banal. Kasi tayo alam natin na tayo ay dito, wala nang matuwid sa atin eh. Pinakabawalan tayo. Walang matuwid sa atin, tayo nagkakamali. Kahit tayo likod na ng Diyos, nagkakamali tayo. No? Walang perfecto. Hindi ka nga. Pero dahil sa grace, because of the grace of God, we are become righteous in the sight of God. Diba? Nagkaroon tayo ng justification, na justify tayo. No? Ang ating manampalatayanan, ang ating Panginoon Kristo. No? At ating tayo manampalataya sa Kanya. Kaya makikita natin because dahil tayo ay kumbaga ay na-justify. We are righteous in the sight of God. No? Makikita natin una-una rito ay yung pagkakaroon ng ng takot sa Panginoon. Paano ba natin masasabing tayo ay may takot sa Panginoon? Halimbawa lang po, ito na yung pag-aano lang naman tayo. Isang exhortation. Sa ating palagay, paano ba natin masasabi na tayo ay may takot sa Panginoon? Masuranan, papasok ba? Sa akin pag sinabi ko na Kasi, hindi ka gagawa ng mga bagay alabang sa kanya. ayan. Tapos, May takot ka sa Panginoon. Sabi kasi may takot. Dalawang klase yan. May takot na sa Panginoon gagawin mo yun. Ayun sa Panginoon. Hindi yung takot na lalayo ka. Diba? Malayo. Hindi yun. Ang takot na sinasabi na inaari tayong banal ng Diyos. Pagka may salitang ginamit yan, nanginginig ka sa tao, ay hindi ka gagawa ng mga bagay na sabi ka rin Pastor, walang perpito sa atin, nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero, ito lang ang mahalaga, ito lang ang maganda sa atin. Kung nakakagawa tayo ng kasalanan, nalulungkot tayo. amen. Nalulungkot tayo, tulad tayo ng isang publikan, dinagabukan ng hindi ka na salamat. Amen. Po yan, si Pastor Adam po. Ano araw, kung may takot ka sa Panginoon, sabi nga kay diba, kung may takot ka sa Diyos, hindi yung lalayo ka sa Diyos. Dahil sa may takot ka sa Panginoon, hindi ka gumagawa ng dapat sa sabihin, sinusunod mo yung utos ng Panginoon. Sabi Lord, kung kaligtaan ang pagdala sa Panginoon, isa yan sa mga hiningi sa inyo. Pag may tawag ka sa Panginoon, hanggang sinusunod mo yan.
nagbibigay ka ng time, nagbibigay ka ng panahon, dahil ayaw mo labatin. Ayaw mo siya labatin. Pag-asari, masigasig ka sa paglalaro sa kalooban. Ako, sa akin, yung tao talaga, kahit hindi Kristiyano sila, pero yung takot nila, ginagawa ko rin. Diba? Ay, natatakot ako ng buwatan, pero ginagawa, diba? Hindi wala pa yun sa Panginoon gusto rin. Oo, lang yung puso. Pero tayong mga dinuhay na ng Diyos, yung mga dinuhay na ng Diyos, ibinulat ka na ng Diyos sa mundo ito. Doon ka nagkaroon ng commitment sa Panginoon na nagkaroon ka ng takot. Natatakot ka na hindi ka makadalo. Di ba? Yung lalo pagbago ka pa lang, parang mainit ka sa Panginoon. Gusto mo, lagi kang dadalo, lagi kang nandoon. Pero yung binigay sa'yo na ano na huwag kang matakot. Yung mga taong yung matagal na sa Panginoon, yung ayaw na nilang magkasala, di ba? Kasi pag bago ka pa lang pastor, nandoon yung udyok ng yung pagkakasala mo. Na ano ka pa, tinutukso ka pa eh, di ba? Parang nandoon pa yung sabi ng Diablo. Sinilang ka na ano ka na na-born again ka na sinilang ka na ng Diyos bigyan kita ng pagsubok kung hindi ka matakot, di ba? Doon tayo inano ng Panginoon kung natakot ka talaga sa Kanya. Kasi katulad niya, may mga bago tayong hindi ba sila natatakot na gano'n? Palagay ko ginising na sila ng Panginoon, binuhay na sila ng Diyos. Bakit hindi sila natatakot na gumawa pa rin ng kasalanan? Hindi sila natatakot na dumalo, di ba? Dapat nandun yung pagkatakot nila. Hindi ka nga lang dumalo, dapat sorry, ganito, hindi ako nakadalo, ganyan. Kaso iba, wala, ganun. Diba, pastor, yung mga taong ganyan, hindi yata, talaga, binigyan ng Diyos na, yata, binigyan sila ng Diyos, pero hindi sila talaga yung puso nila, kumbaga, up lang. Pero yung taong mga talaga sa kumbaga sabi nga, die hard sa Lord. Nandoon natatakot yan na hindi makadali yan. Kahit umuulan yan, hindi yan natatakot. Bakit? Kasi binigyan sila ng Diyos ng takot para hindi sila magkasala, hindi sila lumiban. Di ba? Hindi sila lumiban. Okay. Kasi doon yun Kaya po ng Panginoon dahil Panginoon, ano? yung mga taong, yung mga taong. Tama po lahat ko yung sinabi natin. Napakalalim po ng Malalim salitang po kasi takot sa Panginoon. Napakalalim yung pangilab. Hindi ka nagagawa ng Talagang napakalalim. So parang ang Biblia, ang salitang takot, parang inilalarawan lamang nito kung ano ang dapat nating isagot. No? Kung ano ang dapat nating isagot. Kasi alam natin darating ang Panginoon, nakaharap tayo sa Panginoon. Di ba? Lahat tayo magsusulit. Kasi kagaya ng sinabi nga kanina, yung takot, parang sa yung takot na may respeto. Kasi yung takot na may respeto, may paggalang. Iba yung takot na walang respeto, walang paggalang. Yung sinabi nga kanina na yung takot na walang respeto, paggalang, tatakbuhan mo lang yan. Di ba? Lalayo pa. Di ba? Pero kung ikaw ay may takot, andun yung respeto mo, andun yung paggalang mo, kahit anong kasalanan mo, lalapit at lalapit ka. At tatanggapin mo yung parusa na ipapataw sa iyo. Ganun dapat tayo mga tunay na mananampalataya. Yung tunay, kasi meron kasing tunay na pagkatakot, meron hindi tunay. Kaya sinabi ni kanina, nasa muso lang mo kanina. Sabi, takot ako sa Diyos. Pero hindi mo naman nakikita na meron siya pagkatakot sa Diyos. Diba? No? Kasi minsan kasi nakakalungkot ka kasi ito talaga marami ko mga sinasabi ito marami na kasi Kristiyano may takot mo talaga sa Diyos. Diba? Kasi alam ba natin kung gaano ibig sabihin
talaga ng pagkatakot. Then, any moment, then tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen? Any moment yan eh, pag-aari tayo ng Diyos eh. No? Kapag tayo ay pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat natin siyang parangalan at sambahin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin at pagtanggap sa atin. Diba? Parangalan at sambahin. Una-una nang bibigyan natin karangal ng Diyos pag tayo nakikita niya na tayo may takot sa Kanya. Di ba? Kasi malaki yung ano nang sakop ng takot eh. Kaya sinabi niya, sumusunod. Di ba? Sumusunod ka sa Diyos. Di ba? Hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Di ba? May takot ka eh. Madalim yan eh. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos, hindi mo ginagawa. Sumusunod ka sa panuntunan ng salita ng Diyos. Malalim ang takot. So dito makikita natin, ito yung nagbibigay ng karangalan, no? Sa Diyos at pagsamba. Pagsamba dahil sa kanyang pag-ibig sa atin at sa pagtanggap niya sa atin. Hanggang sa simula, tayo tungkol sa Diyos. Sa ganitong paraan, hindi natin dapat isipin ang ating sarili bilang maka-Diyos, no? O dapat nating isipin na tutugunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. So, sabi niya kanina sa 9, di ba? Sabi niya sa 9, sa verse 9, pakiulit nga, Pastor, sa verse 9, 39:9. O 34, Then, 34:9, sorry. 34:9. o matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay Oh, di ba? Hindi nagkukulang. Sino ngayon yung pagkukulangin? Yung mga banal niya pagkukulangin? Hindi. Kaya yun ang may takot. Dapat nga tayo mga banal ay matakot. Mas higit na tayong matakot dahil tayo ay nasa mata ng Diyos, nasa sa atin. Diba? Sinabi kanina, ang kanya mga mata ay nasa sa atin. Dun sa mga nangatatakot sa kanya. Kasi kaya sinasabihan niya tayo, matakot kayong mga banal. Hindi po kayo pagkukulang. Wala. Diba? Malinaw yun. So, ang source pala ng lahat, para hindi tayo pagkulang, kailangan magkaroon tayo ng takot. Una na talaga yung takot sa Diyos. Diba? Para tayo, para yung ibuo sa atin ang blessings, diba? Ang blessings ng Panginoon. Dapat naroon yung pagkatakot natin sa Panginoon. Ano pa yung bahala? Basahin natin sa John chapter 8:47. Paano tayo tumugon sa ating Diyos? Chapter 8:47. Pakibasa po. 8:47. Pastor, pakiano mo. Pakibasa. Kasi itong masyadong babang. 8:47. Mula sa Diyos Basa ay Pastor. nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Amen? Sa'yo, Pastor, pagbasa mo dyan si Pang. sabi, Oo. ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng mga ito, sapagkat hindi mula sa Diyos. Ayan. So, sabi niya, ang sino mang ay, sabi niya rito kasi ito yung ang sino mang nahuhukol sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, diba? Sabi niya, Mga hindi ang hindi nakikinig ay hindi nakikinig sa Diyos. physical, sabihin hindi pag-aari ng Diyos. Amen? So, yung hindi nakikinig Wala sa sa salita ng Diyos ay hindi pag-aari. Hindi niya kiniklaim na kanya ito. Amen? Hindi kiniklaim ng Diyos na ikaw ay sa Kanya. No? Yung mga nakikinig lang. Oo. Ibig sabihin, pag ikay nakikinig, nandun yung takot mo, nandun yung pagsunod mo. Nakikinig ka eh. Di ba? Nakikinig ka eh. Nakikinig ang ating mga tuwa. Oo, diba? ganun yun. Kaya, ang sabi niya, hindi niya ito pag-aari. No?
Hinahanap ni Jesus sa mga taong nag-aangking taglay nila ang salita ng Diyos. No? Ngunit sa pagsasagawa ay binabaliwala o binabaluktot ito. Di ba? Marami nag-aangkin eh. Di ba? Na inaangkin nila, taglay nila ito. Alam nila yung salita ng Diyos. Di ba? Pero, ang tanong eh, binabaluktot nga yung salita ng Diyos eh. Tinitwist nga eh. Di ba? Kaya, yun ang hinahanap ng Panginoon. Hindi naman nagsasagawa at binabaliwa, binabaluktot ito. So, mataas dapat ang ating pananaw sa kasulatan. Di ba? Dapat naroon. Ngunit matindi ang kanilang magagaling sila eh. O pastor, sa totoo lang, magagaling nila. Magagaling nila sa salita ng Diyos eh. Di ba? Ang gagaling nila sa totoo lang, ako'y biling. Ako'y nanonood ng mga sa YouTube. Magagaling nila talaga, magaling. Magagaling sila. No? Magagaling silang magbaluktot. Magagaling silang baluktot ng salita ng Diyos. Mataas ang pananaw nila sa kasulatan, ngunit ayaw nilang gawin ang kailangan nito. Yung katotohanan, yun ang hindi nila ginagawa. Di ba? No? So, makikita natin eh. So, dito makikita natin na dapat naroon na tayo ay nakikinig. Hindi lang basta nakikinig. Di ba? Sumusunod at ina-apply yung salita ng Diyos sa ating buhay. Pagkat natin makikita kung paano tayo tutugon sa ating Diyos. Kung tayo pag-aari ng Diyos, dapat nandun lahat ito eh. Ilan lang ito eh. Sa napapag-usapan natin, pero kung tignan mo, tinanong ko kayo, paano pa matakot? Ang dami, di ba? Napakalawak eh. Napakalawak. Pero ilan lang to, pero ang hirap naman natin sundin to. Di ba? Ang hirap, sa totoo lang, hirap. Parang akala mo may takot ka na sa Diyos, yung pala wala. Pakiramdam mo lang pala yung takot mo sa Diyos. No? Tapos akala mo sumusunod ka na sa Diyos, dahil alam mo na ang salita ng Diyos, akala mo na sumusunod mo na ang Diyos. Pero kulang ka pa. Di ba? At mali ang iyong pagkaunawa sa salita ng Diyos. Bakit nangyayari ito? Bakit nagkakaroon? No? Yung maling pagkakaunawa. Di ba? Kasi meron lang talagang sa aking pananaw, yung tinatawag na lack of spiritual. Pag ikaw ay lack of spiritual, kahit anong basa mo ng Bible, hindi mo maunawaan. Bakit wala sa iyo yung guidance ng banal na Espiritu? Lack of spiritual ka eh. Ang nagtuturo kasi yan eh, banal na Espiritu eh. Yan ang nagko-comfort, yan ang tumutulong, nag-guide sa atin, gumagabay sa ating pamumuhay sa Diyos. Pag lack of spiritual ka, kung ano yung nabasa mo, hindi mo maunawaan, ngay gagawa ka ng sarili mong pagkaunawa. Amen? No. Dahil sa nabasa mo, gagawa ka ng sarili mong pagkaunawa. Ngayon, pagka dumating yung time, gagamit ka na naman ng ibang konteksto, na akala mo, ikakabit mo rin sa konteksto na yon, alam mo, pareho-pareho. Kasi yun ang pagkaunawa, pero di mo alam, out of context ka na. Maraming mga ngaral na ganito. Di ba? Nakikita naman natin, lumalabas na yung sinabi sa Bible ng mga bulaan, yung nililiko ang salita ng Diyos. Maraming ganito. No? Maraming ganito. Kaya, doon ko masasabi na sila ay lack of spiritual. Wala talaga sa kanila yung katotohanan. Ibig sabihin, wala sa kanila yung katotohanan. So, dapat, naroon yung tao. Naroon yung, tinatawag natin, pagsunod, di ba? Pagsunod sa salita ng Diyos. Okay. Sa 1 Peter chapter 2, siguro, tanong natin, kung mahaba tayo. Dito lang sa 2 Timothy chapter 2, verse 19. Okay, 2 Timothy chapter 2, verse 19. Nagpasa na natin isa na yun. Hindi naman masyadong Slow, 2:19. 2:19. Sabi dito, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. May tatak na ganito. Amen. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa
kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ha? Diba? Yan dito, no? Sabi niya, ang katotohanan doon ng Diyos ay nanatiling matatag tulad ng isang batong pundasyon. Kasi ang pundasyon natin ang ating Panginoon eh. Diba? Siya yung batong tinutukoy dito eh. Kilala ng No, di ba? Tapos, anong sabi niya? Kilala ng Panginoon ng Kanya. Paano niya nakilala? No? At ang lahat na nauukol sa Panginoon ay dapat tumalikod sa kasamaan. So, doon nakikilala yung nasa Diyos at wala sa Diyos. Sabi nga, di ba, mag-ingat kayo, sabi mag-ingat kayo sa mga pula-puleta. Sabi na sila ay ang Kristo. Pero, paano natin sila makikilala? Sa kanilang mga gawa. Di ba? So, makikilala natin ang bulaan sa kanilang mga gawa. Paano? Paano mo sasabi makikilala sa kanilang mga gawa? Ano yun? Wala sa kanila ang kabutihan. Ha? Nasa kanila ang kasamaan. Yun ang mga pula-puleta. Iniligaw, kaya ka iniligaw, ididisip yung marami. Kaya ito nga nakakatakot. Kaya minsan na yung mga lumalabas na bulaan kasi nag-twist na salita ng Diyos yan, tama? Nag-twist na salita ng Diyos yan. That's why dumadami yung mga translation. Di ba? Bakit dumami ng dumami yung may mga bago pang lumalabas ngayon? Yung NOG na yan, hindi ko pa nababasa yan. Yung translation na yung NOG ginagamit ni ano ngayon? Ni Ed Lapis. Yung NOG. Tapos, magamit pa siya ng ibang ano, para lang masabi na applicable din sa kanyang itinuturo. mga paggamit nila. No? Kaya sabi ko maging aware tayo sa ganyan. Kasi, kaya nga minsan, kami ni Pastor, din ako kami nagdidebate. Kasi tama rin naman yung point ni Pastor. Oh. Sabi ko, para sa akin, stand ko, pag inalis mo dyan ang pangalan ng Panginoong Kristo, hindi na kita gagamitin. Di ba? Inalis mo yung pagka-Diyos niya eh. Anong reason? So dito, pinakikita lamang ng Diyos sa atin, no? Pinakikita lamang ng Diyos na makikilala natin sila sa kanilang mga gawa. Ang gawa nilang, iligaw ang tao. Itisip, akala mo na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, yung pala, dadaling ka sa kapahamakan. Di ba? Kasi yun ang prat nila eh. Sabi nga, sila raw ay magiging anghel ng kaliwanagan. At sasabihin sila ang Kristo. Ililigaw ang marami. So, paano yun? Eh, sa panahon pa lang ni Ibadadat, kinuwis na ni Lucifer yung salita ng Diyos eh. So, ibig sabihin, doon pa lang, ipinakita na pwedeng gawin yun sa ating panahon ng mga pula-puleta. Marami na po. No? So, mag-ingat lang po tayo. At dito, makikita natin yung kanilang, yun lang mga ano. Ngayon, paano natin kayo matitiyak na tayo ay pag-aari ng Diyos? Basahin natin ang 1 John chapter 2, verse 3 hanggang 5. First John 3. Chapter 2, verse 3 hanggang 5. Paano tayo makakatiyak ngayon? Tayo ay pag-aari ng Diyos. First John 1, chapter 1 John, unang 1, 2, kapitulo 2, talata 3 hanggang 5. 2, 3 to 5. Sabi dito, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. 4, ang nagsasabing kilala siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen. Di ba, linaw? Di ba? Ano pa? Sa 5, ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Ayun. Amen? Paano rin natin malalaman na tayo sa Kanya? Di ba? Sinabi sa uli, sa 5. Sabi nga, So, Sabi, sige. ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita,
tunay na naging ganap sa taong ito. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Di ba? Ang linaw. Tayo'y nasa No? Kanya. So makakatiyak tayo na kilala natin, kilala tayo ng ating Panginoon. Paano? Kung susundin natin ang kanyang mga utos. Kung may nagsasabi kilala niya ang Diyos, hindi naman sumusunod sa utos na Diyos. Wala. No? Wala Ang sa kanya tanging ay ang- sinungaling. O, di ba? Sabi niya, sinungaling at hindi nabubuhay sa katotohanan. Ngunit ang sumusunod sa salita ng Diyos, ang taong iyon ay sinungaling at hindi nabubuhay sa katotohanan. Ngunit ang sumusunod sa salita ng Diyos ay tunay na nagpapakita kung gaano niya kamahal ang Diyos. Yan ay kung paano natin malalaman na tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Di ba? Amen, di ba? Malinaw. So makikita natin, doon nakikita natin na tayo ay pag-aari talaga ng Diyos. Sino? Yung sumusunod talaga sa salita ng Diyos. Yung makikita natin yun. Malinaw na malinaw yun. No? So, isa pa dito ito na yung last, sa 1 John chapter 3 verse 10. Doon pa rin sa 1 John chapter 3 verse 10, lipat lang tayo sa kapila. Ito na yung last. Kasi haba tayo pag ito. 1 John chapter 3 verse 10, dito na po yung huli. Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at mga anak ng Diyos. At sino man Ay, hindi Pastor, gumagawa dyan na ng kabuluhan 1 John 3:10. sa Diyos, pati ang itinutuloy sa kanyang kapatid. Diba? Yan lang, no? Sinabi niya. Masasabi natin kung sino ang mga anak ng Diyos o ay naari ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Diba? Ang sino mang hindi namumuhay na matuwid at hindi pamahal sa kanyang kapatid. O sabihin na natin sa iba. Diba? No? Sa ibang mananampalataya, sabihin na natin, ay hindi pag-aari ng Diyos. Ha? Doon natin makikita, dalawa lang yun ha. Doon pala makikita na natin kung paano natin masasabi tayo pag-aari ng Diyos. No? Alam na natin sa ating sarili yan kung tayo talaga ay pag-aari ng Diyos. No? So makikita natin dito, pali na yun. Dahil tayo ay tao, hindi natin masusunod ng perfecto ang Diyos. Tama sa lahat ng oras. No? Tayo ay natitisod at kuminsan ay nahuhulog kahit na tayo ay gumagawa ng tunay na pagtutad sa ating buhay. Buhay ng pananampalataya. Ang hinahanap ang Diyos ay ang pagnanais na laging masayahin at sundin siya at inihiling siya ang lahat ng ating pagsisikap na gawin sa araw-araw. Diba? So yung ating makikita yung pag-aari na tayo talaga pag-aari ng Diyos. Kailangan hindi lamang araw ng linggo. Di ba? Di ba? Makikita kung ari ka ng Diyos yung pamumuhay natin sa araw-araw. Yung pagsisikap natin gawin. No? Yung pinalulog nakakalugod sa Diyos. Yun ay pagsamba at pagbibigay ng kapurihan sa atin. So hindi lamang araw ng linggo ka, kung Sunday Christian ka lang. No? Pagkatapos ng linggo, wala na. Paglabas mo pa ng church, ano na yung ginagawa mo? Di ba? Di ba? So isang paalala sa ating Panginoon. Dito makikita natin yung sarili natin, di ba? Kung tayo ba talaga ay may takot sa Diyos? Kung tayo ba talaga ay sumusunod sa Diyos? Kung tayo ba talaga ay pag-aari ng Diyos? Di ba? Makikita natin ang ating sarili dito. Ito yung isang reminder lang sa atin ng ating Panginoon. Kung paano tayo kung mamumuhay bilang isang tunay na lingkod na nalampasan tayo. Sobrang paano ba ito? May dadagdag kayo, mga pastors? Kaya ako pa pastor. Sa 34 maganda yung history namin. Talagang sa ating mananampalataya makatong hindi sa ambibito. Oo, yes, Bakit yes. sinasabi? Tama, banal Hindi dito ina-address sa mga hindi mananampalataya. Amen. Alam ng Diyos na wala siyang maaasahan. Sa atin inatang, kaya nga sinabi niya, tumatakot kayo sa pagkinot sa Panginoon kayong kanyang mga banal. Amen. Amen. Hindi lang tayo mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos sa banal. Amen. Ibig sabihin ng banal.
Kasi ang banal, ang definition kasi ng iba, pag banal, nakaparong ka, ang ganda ng suot mo, parang buhay na buhay mo, paano di ka makapagbato ng pinggan. Hindi yun. Ang salitang banal, sabi ni Pablo, ako si Pablo, ibinukod. Banal. Para sa Ebanghelyo. Tama. Yung po ang ibig sabihin ng banal. Ibinukod tayo ng Diyos. Iniwalay tayo sa bulok na sanlibutan. Separated. Diba, Pastor? Ibinukod tayo eh. Kasi alam ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang awa, ibinukod ka kasi meron gagawin ka. Ano yung utos niya? Matakot kayo. Hindi niya inutos ito sa mga believer. Kasi yung mga believer, di tatawagin banal yan. Pananampalataya talaga lahat yan. Oo, banal eh. Ang banal, hindi lang sila Pablo, hindi lang mga apostol. Kung English to, magandang pakinggan Oo nga, sa yan. English eh. Diba? Okay, we are separated. Pastor. Tama yun. Amen. Galing. Mga pastor, may ano kung niladagdag doon. Sa akin talagang so ito Maganda, rin maganda talaga teaching. ano talaga na doon nga makikita kung talagang nagbibigay ka sa Panginoon. Nagmamahal ka doon sa gawain mo. Amen. Bibigyan ka ng time, bibigyan ka ng panahon. Kumbaga sa ano, pagod ka doon sa trabaho mo, sa education mo, pero pagdating sa gawain, nawawala yung sa atin. Tama. Parang ano ba yun na, tsaka ano panapin mo? Ano pa natin yun? Kasi doon talaga na Andiyan ang buhay mo, di ba? Andiyan yung buhay mo. Mga katanggihan. Oo. Hanapin mo, parang sa takasan. Pagkatapos mo sa Panginoon, talagang nagbibigay ka ng Panginoon. Amen. Irresistible grace. Yan mo si Jonas, di ba, tumakas? Oo, kahit anong takas niya, di ba? Kapag ikaw ay tinawag, kahit anong Hindi mo takas, tatakasan ng Diyos. hindi mo tatakasan. Kahit siya kung talong-palo, alam Oo. ng Diyos. Panawagan ka eh. Hindi pa pwede Sabi yun. yun ng Bible. Inutusan tayo ng Diyos. Papakanang ng Diyos ang sanlibutan. Yes, amen. Oh, sister. Sabi naman, ito talaga na ang Diyos talaga. Kilala niya yung kanyang mga nasa kanya, di ba? Oh, Kasi, pag gumagawa ka, na may takot ka, na gumagawa ka, na may takot, kilala ka ng Diyos. Kanya ka eh, sabi niya, akin siya, kilala kong aking mga tupa, di ba? Pero pag wala ka sa gawain, oo nga, sumusunod ka. Pero pagdating ng linggo lang, sumusunod ka. Pero pagdating ng ano, mga ganitong gawain, prayer, study, ganyan, wala ka. Sino ka? Baka hindi ka kilala ng Diyos. Di ba? ilang oras na gumagawa yun. Walang Kaya tao. nga sabi nga, mahalagang gawain ito eh. Dahil itong inatang sa atin ng Diyos. Tsaka hindi tayo Kaya naglalaro oo, rito. Hindi naglalaro. Makakala niya Meron naglalaro tayong na tayo. natututunan. At lumalalim ang ating ano, ang Dapat ating mga yun, at dapat lumalalim. lumalalim ang ating kaalaman at meron tayong natututuhan patungkol sa Panginoon, di ba? Hindi bansot na to. Di ba? Hindi bansot na Christian. Oo. Oo. Yung Kasi bansot, stagnant. ano man, Yun ang mahirap dun eh. kung ano man ang mga pagsubok Stagnant, na dumating hindi na sa lumaki. atin, di ba, Pastor? Bumili ng bitik, Hindi tatlong tayo taon na, di lumalaki. maagaw. Di ba? Kaya, purihin ng Panginoon dahil Ano, Tita Karing, pwede na makakuha ng charger tapos cellphone. sige, okay na. Amen. Paano natin Panginoon, pwede na tayo. Awit muna tayo. At prayer pala. Prayer. Prayer tayo. Anong gagawin Papa, natin? nagano? Sinong ano? Pumasok. Papa, pumasok. Ikaw na lang, Pastor, mag-pray. Siya na lang magko-close. Ha? Yung mga prayer request namin, sasabihin namin sa inyo. Yung ako prayer request ko, yung asawa ko, yung medyo masama-sama. dahil na isarado mo dyan, kami na may prayer. Oo, yung kanyang health, no? Na makayanan niya pa rin yung kanyang pagtatrabaho kasi parang iba na naman yung kanina, alam pinagkaganito. Mga tsura mo, sabi ko, parang karang hindi ka na makilala. Ano ka ba, binagyo pa kayo dyan? Hindi na Mataba na. Mukhang bruha na eh. Baka nas- Hindi, baka ano nasunan lang, sa baka, problema. baka kasi mamaya na ano pa rin siya sa mga problema, di ba? So, pag-pray natin siya, no? Yung kanyang spiritual growth, no? Kasi hindi siya nakakasama sa ano, matagal bago siya Pinapasa naman natin ito sa kayo. Oo. So, isa pa, Ako, Pastor, pero regulars ko, ano po ba ng Diyos na, nangyari yung sa akin tayo yan. or ministry, kasama na yun. Kasama na yun sa amin natin. Ako naman yung ano,
Tsaka ipakita sa atin ng Diyos yung talagang layunin. Mga bata. Yung agenda ba, baka mamaya, sana maaga pa ipakita na. Diba? Siya, yun natin na pasaan si Ari. Yun pa lang. Parang ba't wala pang kasi na pasaan siya. Ano yung utang ni Lunggoy? Ha? Yung utang? Hindi kinuha yung charger. Charger, nag-charge din. Tsaka, ano pa sis? Si Allen, yun yung binigyan namin ng pasado na siya. Tapos, yung mga anak ko na huwag silang, yung help nila, yung huwag silang mapagod, huwag sila magsawa sa trabaho, huwag silang, yung kanilang, pagano sa Panginoon, sumuitin sila, may panahon sila na, church. So, mag-pray din natin, no, kalooban ng Panginoon, no, kasi, si brother, na ma-ordain. Okay. Tapos mga, yung mga Makasama siya roon sa, kasi, malay mo mabigyan ng opportunity, di ba? Kasi, ang sabi niya, di ba, bibigyan ka ng sarili ng church. So, ang pangalan niya, siyempre, isa lang, pangalan ng disciple. Ito yung gawain natin pala. So, siguro, ano ba hindi ako decide ko sa akin lang kasi ano ko ngayon eh. Ngayon, ewan ko lang kung yun ang decide talaga. Kung kumpleto bukas, pwede natin siyang i-update doon. Tapos saka natin siya bautismo. Kasi baka mamaya, teka lang, makinig ka muna. Kasi baka mamaya, pagdating ng Sabado, papakilala natin siya eh. Diba? Para masabi natin, siya ay pastor, kay Sir. Alam naman nila. So, isa Ano na. nga may isang yun na? May isa Isa pa. pa. Isa pa tayo. Hindi niya yung ano, kasi baka makakapos tayo. Okay, yun lang. Ano ba yung sabi mo? Nahiya naman ako. Ano ba yun? Hindi kasi ganito matupakuan lang. Oh. Bukas, hindi ako makapagod. Kasi na talaga makuntas. Wala po yun. Tingin ko yung kanilang desisyon na mag-withdraw. Dapat no, tama yan yung ginagawa mo. Dapat bago ka magpaalam ka muna. Tama, yan ang Kasi proper. mayroon pastoral ako. Hindi, yan ang proper. Yung pinag-usapan natin ngayon na topic. Tama yan. Gabi yung tinapik niya na topic sa gusto. Oo, correct. Ano kung dumating sa punto na maasa kayo o mga pastor kayo, baka mo sabi niyo, yung dati lang parang ayoko na ganyan. Gusto ko, ito na yung pagkakataon. Nakakaalam talaga ko sa kanya. Bibigyan ako, ayun ang dahilan. Wala ka na. Basta tama yun, yun ang proper. Yun ang proper talaga magpaalam. Pangalawa, babalik ka na sa dati mo. Sabihin mo, may dadalhin ka so hindi mo ako nakakilala sa kanyo. Pag tinanong pastor, sino pastor? Pastor Pindulo. Inahantin yun ah. So, pag-pray natin yun, no, yung ano niya. Pastor ah, ay lang ano ko. Sige, ikaw na magpe-pray, tapos ko-close ni Pastor. Sabihin bukas hindi naman makakatagal. Okay lang yun. Okay lang yan. Pero Sabado sure yun. Oo, kailangan yun sa Sabado. 1 o'clock? Hindi pa malalaman mo. Wala lang. Sa Lunes. Basta punta ka lang Sa pupunta, sabihan ka namin pag i-advise kami niya kung anong oras eh. Oo. Alauna yata. Alauna ka na. Basta sa Sabado yun. Okay? Awit muna tayo ng isa. Alam mo yung hindi na may Sa
to God. Ikaw ay meron katugunan, Panginoon, sa mga pangyayari, Panginoon. Narito God ang mga prayer-request ng mga Panginoon, prayer-request ng Father mo, Panginoon, na ikaw God ang patuloy po na magpalat po sa kanya, Panginoon, sa kanyang desire na mag-resign, Panginoon, doon sa kanya po. Pinaglilingkuran, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ang kalooban mo, Panginoon, mangyari po Diyos. Ikaw, Panginoon, mag-guide siya kanya, Panginoon. Yes. Bigyan mo siya ng kalamanan, karunungan, katapatan sa iyo, Panginoon. Kundi mo siya maglilingkod, Panginoon, sa disciple of Jesus Christ, Yes, Lord. Lord. Welcome po siya, Panginoon, sa gawain ito, Diyos. Sapagkat ang gawain ito ay, gawain ito, Panginoon, hindi ko namin gawain. Ito ay pinagkatiwala niyo lang po laman po sa amin habang kami inarito sa mundo nito, Diyos. Darating pong araw, Panginoon, na alis po kami dito, God. Magdalangin namin na habang kami inarito sa mundo nito, Diyos, gamitin mo lamang kami para sa iyong kaluwalhatan, Panginoon. Para sa ikalaluto ng iyong gawain, Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon. Kaya salamat sa design ni Brother Roman, Yes. Panginoon, na siya ngayon ay maglilingkod sa iyo, Lord. Sulahin ko, Panginoon, na ikaw, God, ang patuloy mo na magpala at magkaroon ng katugunan ng kanyang mga dalangin, Panginoon. Sa araw po ng bukas, sa kanyang makikipag-usap, bigyan mo siya, Panginoon, ang kalaman, ang karunungan, at katapangan, Panginoon, na sabihin, hindi sir, ng kanyang puso, Panginoon. Ikaw naman ang kanyang nararamdaman. Hallelujah, Lord. Ikaw ang patuloy po na magbigay sa kanya na kaliwanagan sa kanyang kaisipan, Panginoon. So, isang siyang maglilingkod, Panginoon. Dahil ikaw may sabi, Panginoon, hindi pwede maglilingkod sa dalawang Panginoon, Panginoon. Sa dalawang gawain, O Diyos, iniwan ka po ng isa at ang mahalin ng isa, Panginoon. Kaya salamat, hallelujah, sa buhay niya, O Lord. Kaya kung siya, Panginoon, ay mag-decide na hindi ka maglilingkod, asahan niyo po, Panginoon, na lingkod po namin siya at nasa amin at pagkalakan namin siya makasama sa gawain na pinagkatiwalaan niyo po sa amin. Dalahin ko ang kanyang pong pananalangin ng kanyang pamilya, kanyang pong pamumuhay, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa sa kanyang pong asawa, sa kanyang pong mga anak, na sila man ang magkakuha ng maligtasan at tulad na nangyari at natinanggap na nga ang kapatid. Ang ginagawa kay Pagkaroon ng Evangelist Curtis, na kayo naramdaman sa kanyang katawang lupa, Panginoon. Lord, ikaw may hawak na kanyang buhay, Panginoon. Ikaw may hawak at ipag-ibalik ka na kanyang tahanan, kanyang katawan, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya tinadalangin namin, nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Ano man ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawang lupa, O Diyos. Ito inawasan namin, dinudulog namin yun sa pangalan ni Jesus. Walang kasangyarihan, nasakta ng katawang lupa niya sa mga pag-aari ng aming Panginoon Kristo. At siya ay pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga lugar sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpiniling na pinagalapo kay Sister Fish, Panginoon. Sa dati yung lakas ay patuloy mong babalik, Panginoon. Ang dati yung sigla, Panginoon, ay patuloy pa rin po sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkat alam po namin na ang hinigi sa iyo, God, ayon sa iyong kalooban, ay ito ay, Panginoon, ay dinirinig, Panginoon, at tinutugon nito, O Diyos, upang kami magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa aming puso, Panginoon, na tunay nga ba, ito ay dumidinig ng aming mga dalangin. Salamat sa buhay ng Pastor Romy, Panginoon, sa kanyang paglilingkod dito sa Disciple of Jesus Mission Church, Panginoon. Dalay ko, Panginoon, at sa pamagitan din niya ay maraming pang mga kaluluwa na makakilala at maligtas, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita na kanyang ipinahayag, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon, na napili niya, Panginoon, ang gawain ito, Diyos, para dito siya magpagamit, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin ikaw, Lord, purihin kay Steve Carina, Panginoon, ang kanyang pinag-request, ang kanyang dalangin, si Alin, Panginoon, na sa kanya po, body exam, Panginoon, i-claim na po namin na siya ay pasado, Panginoon, kapagkat binigyan mo siya ng kalaman at karunungan, Panginoon, at binigyan mo siya, Panginoon, ng katatagan, katapangan na gawin ang mga bagay nito ayon sa iyong panunguban, Panginoon. Salamat, hallelujah, Lord, na paglabas ng resulta ay pagkasama siya, Panginoon, sa mga nakapasa, Panginoon.
sapagkat yun ang aming dalangin o Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat. Salamat sapagkat parang imposible sa iyo, Panginoon. Pagin ang aming pamanganak, Panginoon, dalangin namin sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, kung paano mo sila iingatan sa araw-araw. Patuloy po silang gabayan, Panginoon. At patuloy na iligtas, Panginoon, sa kapamakan at patuloy na ingatan, Panginoon. Libo-libong anghel ang siyang patuloy na gagabay sa kanila upang patuloy na maluwalhati ka, Panginoon, pagkasamatan ng Lord. Salamat! Salamat, Panginoon, sa ganoon ito, Diyos. Mali sa araw po ng bukas, dalangin namin, Panginoon, ang mga taong pinaloob namin, invite namin, Yes, Diyos. yes. Hallelujah, Lord, na sila ay nais namin magkasama sa araw ng bukas, Panginoon, sa panambahan. Hallelujah, Lord, bago na sila Spirit, patuloy namin na paluwag. Dalangin namin na makasama namin sila, God, sila, isa, Lord. Hallelujah, Lord, dalangin ko, Panginoon, na magkaroon naman sila, Panginoon, na desire na paglingkuran kanila sa bahay kanila, Panginoon, sa araw unang bukas. Nais namin silang makasama, Panginoon, sa panambahan na ginagawa namin sa building Panginoon. At ang building ito, Diyos, dalangin din namin ang ating mga kapitbahay sa lugar na ito, Lord, na sila man ay magkaroon ng tema at pagkaroon ng paglingkuran kanila, pamurihan, Panginoon, at pasalamatan, Panginoon. At ang mga wili na malang naririnig, Panginoon, naway maging pagpapalit sa kanilang buhay, Panginoon. Pagkinan mo yung mga salita na patuloy na ginahayag mo yung mga lingkod sa lugar na yan, O Diyos, na kanila papakinggan. Dalahin ko, Panginoon, at imibot sa kanilang mga puso at darating ang araw na mapapasok sila sa lugar na yon para maging kasama namin sila sa pagpupulit pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos, iniiwala ang lahat ng bagay ay nililig mo na, Panginoon. Yes. Salamat, maging ang aming bansa. Patuloy pagpalain ito, O Diyos, mula sa aming presidente, hanggang sa vice president, hanggang sa pinakamababang sektor o mga namumuno, Panginoon. Dalahin ko, nandun ang iyong gabay na protection na pag-iyan niyo po sa kanilang mga buhay. Kaya sa gabi ito, O Diyos, pinasasalamatan ka namin sa mga oras nito, God, sa katugunan ng ating mga panunod sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Diyos, aming Panginoon. Yes. Dahil nga na napakalawak ng Diyos, napakalawak ng iyong paalaman. Sa amin ay pinipigil sa iba, sa amin ay pinayag mo. Yes. Matulad ng iyong salita. Unawa namin, Panginoon, na kami ay magkaroon ng bagong spirito. Magagawa namin ito, maliban ang umawa. Maliban na kami ay ginabagan. Alam namin ang aming kaluluwa ay binago, ang aming buong pagkatao, tunay ang nagpapatunay na kami ay binago. Hindi kami gagawa ng mga bagay na ito kami. Salamat po, Panginoon. Ang tapos na ito ay
mo, hindi para lumayo kami. Hindi po. Kaya kami, pag nakakagawa kami ng kunting bagay, nalulungkot kami. Yes. Ginagawa ko namin ang aming puso. Hindi. Kami ay lumabak sa mga utos mo. Ito naman Panginoon, pinapatawad mo sa amin. Kayo ang aming gusto na kapatitan sa iyo. Kung mga nakakasala kami, Panginoon, nilalapit ko kami sa iyo. At nagkakaroon na kami, Panginoon, reconciliation sa amin. Salamat po sa iyong mensahe. At salamat din sa iyong Panginoon, Ambassador spiritual at salita. Ito naman Panginoon ay palawak sa aming pananampalataya. Yes. Tunay nga na gawin namin ito, hindi lamang sa salita. Gawin namin ito, Diyos na naaayon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagkapat, hindi lang kami, dito ang kailan para hindi namin patuloy ang kawain. Yes. Ito ay aming pangako sa iyo. Kung mangyari, Panginoon, pagpapatuloy namin dahil ito ang buhay namin. Ikaw ang lakas namin, Panginoon. Kayo ang aming kalasag. Kayo ang lahat-lahat sa amin. Kaya paano kami dinala, at wala kami at ligtas. Ganun din po, O Diyos, sa aming pansamantalang pagulit. Naanan, Yes. O Diyos, tao namin kapayapaan, tao namin, Panginoon, at ang buwan, patuloy yung sinasabi, patuloy yung ipinapahayag sa akin. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na hindi namin masabi ng Christian. Malawak po. Malawak. Napakayaman ang iyong hawak. Sa katiman ay nagtataka. Natagpuan yung kami na wala. Subalit, pinagkaluban yung kami para noon ang hawak. Kaya nagagawa namin ang mga bagay. At higit sa lahat, Panginoon, tawagin mo kami sa aming mga kasalanan. Kami pinasabi na isip ng gawa. Yes. Salamat po sa aming pagtulong. Salamat po. Hindi kami napupunto sa iyo. Aming pagsamo na samahan mo kami. Bigyan mo kami kaya pagtulong. Hindi ang ingay sa labas at sa nagiging dahilan. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang magpapatulong sa amin. Paasa kami na nasa iyong kamay, ang aming buhay, lakas. Kapag kayo ang aming Diyos na nagpupunto, malaga, sa iyo ang aming. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Amen. Banday ka pa lang. Kasi pala. Kanilang advance. Translation. Okay, salamat sa gabi nito. Pagpalay kayo ng ating video. Hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Oh. Please subscribe po kayo para malaking bagay po yan. Para makapag-video po sa Pwede tayo? gawain ng tayo. Meditation po.